DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Monday, May 20, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muna makakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Ngayong Monday morning, ito po si Yuel Reyes sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga! Magandang umaga Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, 50 degrees Celsius na heat index naranasan sa Eastern Samar. Bagong sama ng panahon, posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao sa Biyernes. Pananakot ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc, ibinunyag ng Atin Ito Koalisyon. Banta naman ng China na huhulihin ang mga trespassers sa West Philippine Sea. Kinundi na sa Kamara. Joint maritime exercises ng Pilipinas at India aarangkada ngayong linggo. Kaso naman ng dengue sa bansa bumaba ng 30%. At misis at 2 nitong pamangkin patay matapos hambalusin ng 2x2 ng live-in partner nito. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 20 sa buwan ng Mayo 2024. Muli sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong mga kasama hanggang alas 6 ng umaga, magkarinigan po tayo. Ito si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, naglalagablab na 50 degrees Celsius ang naranasang heat index sa Gian, Eastern Samar kahapon. Ang nasabing damang init ay mababa lamang ng 1 degree Celsius sa 51 degrees Celsius na heat index na naitala noong May 18 at 2 degrees Celsius na mas mababa sa extreme danger category. Ayon sa Pag-asa, naranasan naman sa Rojas City, Capiz ang heat index na 48 degrees Celsius. Kasunod ang Virac Catanduanes na nakabagtala ng 46 degrees Celsius. Samantala naranasan ng 45 degrees Celsius sa Iba, Zambales at 44 degrees Celsius sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Kasiguran, Aurora, Sangli Point sa Cavite, Mambusaw sa Capiz, Iloilo City sa Iloilo, Tumangas sa Iloilo, Catarman sa Northern Samar at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ang damang init na 43 degrees Celsius naman po ay naranasan sa Ambulong sa Tanawan, Batangas, San Jose sa Occidental Mindoro, Cuyo sa Palawan, Panglao International Airport sa Bohol, Tacloban City sa Leyte at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang 42 degrees Celsius naman po ang naramdamang heat index sa Science Garden dito po sa Metro Manila sa Quezon City, Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City sa Pangasinan, Apari sa Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Isabela, Aurora, Subic Bay, Olongapo City sa Palawan. Ganyan din po sa Aborlan, Legazpi City sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur, 42 degrees Celsius pa rin po. Ito pong ating binabanggit dyan sa Catbalogan, Samar. Ganyan din sa Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur at Butuan City sa Agusan del Norte. Magandang umaga Pilipinas!
Malaking bahagi naman ng bansa ang patuloy na makararanas ng thunderstorms sa dakong hapon paggabi. Ayon sa DOST Pag-asa, isang bagong sama ng panahon o weather disturbance ang posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao at ma-develop bilang bagyo sa araw po ng Biyernes. Patuloy namang magdadala ng mainit na panahon ng easterlies sa umaga o hanggang sa early afternoon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan na uulanin ng Batanes at Babuyan Islands hanggang sa Miyerkules epekto ng frontal system. Sinabi ng Pag-asa na may mararanasan ding evening thunderstorms sa Metro Manila hanggang sa araw ng Miyerkules. Samantala, mas kinatatakutan ang posibleng maging pinsala ng La Nina sa bansa kumpara po sa nagdaang epekto ng El Nino. Sa panayam ng DZRH, tinukoy ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, ang posibleng mas mapaminsalang epekto ng La Nina sa sektor ng agrikultura. Pagkukumpara ni Villarama kung sa El Nino ay nagagawa ng paraan ng mga natuyong sakahan, sa La Nina ay walang ganoong remedyo na pwedeng gawin kapag nilamon na ito ng tubig. Pero sabi naman ng kalihim o ng opisyal, handa pa rin sila sa paparating na panahon ng tagulan dahil ng ilunsadang Task Force El Nino ay kasabay na sa paghahanda ang epekto ng La Nina. Dagdag ni Villarama, bagaman ninanais natin na mahina lang ang maging pagulan para hindi gaanong makapaminsala, mainam pa rin anya na maging sapat pa rin ito para mapuna ng reservoir na natuyo sa El Nino. Sinasabi ng Department of Agriculture na mas pinangangambahan nila itong La Nina kasi sa El Nino po, pag natuyo po yung mga sakahan, may remedyo po, pwede pong magdagdag ng tubig from other sources of water, magpadaloy ng tubig mula sa irrigation canal, pwede rin po mag-cloud seeding. Pero po kasi pag La Nina naman, pag bumuhos ang ulan at walang remedyo, kundi, ayun nga po, hanguin siguro yung mga tinanim pero baka too late na. Ang tinig ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Ating pong oras, 16 na minuto makalipas ang alas 4. Binalaan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro ang mga hoarder at manipulator ng presyo ng pagkain ngayong nakaamba ang matinding epekto ng La Nina. Ayon sa kalihim ng chairperson din ng Task Force El Nino, hahabulin at pananagutin ng mga otoridad ng mga mananamantala at magmamanipula ng presyo sa merkado. Tiniyak ni Teodoro na tutulungan ng Department of National Defense ang mga ahensya ng gobyerno para bantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Idiniin din ng DND Chief ang pangangailangang palakasin ng price at supply monitoring upang maprotektahan ang consumers sa profiteering o pananamantala. Tiniyak naman ng Task Force El Nino na magiging sapat pa rin ang supply ng pagkain sa bansa kahit dumating ang tag-ulan o La Nina. Sinabi sa DZRH ni Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita pa rin po ng Task Force El Nino na panahon pa lamang ng El Nino ay binabantayan na rin nila ang supply katulad po ng bigas. Ayon sa opisyal, nakatitiyak silang sapat ang supply ng bigas hanggang sa Setyembre at madadagdagan pa ito dahil nakapag-ani pa rin ang mga magsasaka kahit sa gitna ng matinding init ng panahon. Nang tanungin si Villarama kung posible bang magtaas ang presyo ng pagkain sa gitna ng La Nina phenomenon, sinabi nitong binabantayan ng DTI na huwag tumaas ang presyo. Binabantayan po ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture ang presyo po ng mga pangunahing bilihin para po tiyakin na wag po talagang tumaas ang presyo at walang manamantala po sakali nga pong magkaroon po ng problema pagdating po ng La Nina. Pero sa ngayon po, again, sapat po yung supply ng ating mga pangunahing pangangailangan. Ulian po ang tinig ni Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Ang atin pong oras sa 19 minutes na lang. 19 minutes after the hour of 4, 4:19 ng umaga. Sa mga naghahanda pa po ngayong umaga, may pasok na ho, araw ng Monday. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Dalawa sugatan sa pagsabog ng granada sa Santo Niño Chapel sa Cotabato City. Kamusta ang kanilang kalagayan? RH19 June Dimakutak. June. Alaykumassalam, Kuyang Angel. Ligtas na sa tiyak na kamatayan ang dalawang kataong sugatan sanhi ng pagsabog ng granada sa Santo Niño Chapel sa Barangay RH3, Cotabato City kahapon alas 11 ng umaga. Sa impormasyon mula kay Cotabato City Police Director Police Colonel Carobin Manalang, pawang sa paa at binti ang tama ng shrapnels ng dalawang parishioners na kinilalang sina Rosita Tobilo, 65 years old, at Maribel Atis, 40 years old, parehong residente ng Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City. Agarang nadala sa pinakamalapit na ospital sa Cotabato City ang dalawang ali matapos na agarang nakapagresponde ng mga police personnels mula sa Police Station 1 led by Police Major John Vincent Bravo. Sinecure ang area at nadala sa ospital ang mga sugatan. Mariin namang kinundina ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang panibagong karahasan sa lungsod ng Cotabato at nakahanda man itong maglaan ng reward money para sa mga makapagtuturo sa mga salarin. Hiling naman ang iba't ibang sektor sa lungsod ng Cotabato sa ilang grupo na matutong igalang ang religious freedom ng bawat mamamayang Pilipino sa loob ng Bangsamoro Region habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa dalawang suspect na tumakasakay ng motorsiklo. Mula sa Kanunahan sa Pilipinas, DZRH mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June. Nagdi-display na ng armas ang China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Sinabi sa DZRH ni Mark Figueras, team leader ng Atin Ito Advance Party. Sumasampa pa sa mga bangka ng mga mangingisda ang mga tauhan ng CCG, bit-bit ang mga baril. Bahagian niya ito ng inilatag na checkpoint ng China sa Scarborough Shoal, bagay na ikinakatakot ng mga mangingisda sa lugar. Tatalakayin ng Atin Ito coalition sa law enforcement agencies, kabilang sa Philippine Coast Guard, ang mga nadiskubreng ginagawa ng China sa kilalaring Panatag Shoal. Opo, dumakit po yan, nakabaril daw po. May mga baril din talaga. Umakit po ng bangka. Ganun yung na syempre may mga bit-bit, pero syempre matatakot na yung mga... Yun nga pong, yung lumapit sa amin yung 175 na inaantay ko na lang itutok yung nila, yung kanyon Nakaroon nata po ng assessment this week or next. Ito this week with the organizer, ng Atin Ito para i-discuss po ito yung mga nangyayari. Dalawang beses naman pinaliparan ng helicopter ng China ang advance team ng Atin Ito coalition malapit sa Bajo de Masinloc. Sinabi sa DZRH ni Mark Figueras, team leader ng grupo, ganito sila itinaboy ng Beijing sa kasagsagan ng civilian mission. Ayon kay Figueras, gusto ng helicopter na hanginin ang kanilang bangka kaya umatras ang team mula Scarborough Shoal. Ilang oras din anya silang binuntutan ng Chinese Navy vessel na 175. Radio challenge at 5 hanggang 6 na barko rin ng China Coast Guard ang nakaharang. Yes po, helicopter. Dalawang beses. So sabi ko, teka muna, parang tayo na lang tuldok na lang tayo sa dagat, nag-iisa na lang tayo. Baka mamaya hindi natin, bigla tayo. Kahit na ba lapitan tayo, anuhan lang tayo ng hangin dyan, delikado tayo Yung mababa lang, yung helicopter Alam mo naman yung mga Chinese. So sabi ko, teka muna, atras tayo. Umatras po kami ng 30 nautical miles. Sabi ko, antayin lang natin. Bumalik na naman. So ang inaantay ko na lang talaga na lapitan kami ng helicopter, bumaba ng mababa para hanginin kami. Parang ganun. Sabi ko, yan ang gagawin sa atin yan. Malamang, walang water cannon yung barko ng na yan. Malamang, itong gagawin sa atin kahit ang helicopter. Alright. So, Ang tinig ni Mark Figueras, team leader po ng advance team ng Atin Ito coalition. Ang atin pong oras, alas 4:24 ng umaga.
Sa iba pang balita, dapat tapatan ng isa pang civilian mission at military exercises ang bantang panguhuli ng China sa mga papasok sa pinagtatalunang lugar sa West Philippine Sea. Ito ang mungkahi sa DZRH ng International Studies Professor at political analyst na si Renato De Castro na maging sagot ng Pilipinas sa utos ng China sa paghuli sa mga dayuhang trespasser sa susunod na buwan. Ayon kay De Castro, dapat hamunin lang ng Pilipinas sa mga hakbang ng China at patuloy na igiit ang soberanya sa naturang teritoryo. Ang aking recommendation, challenge ho natin. Pagdating ho ng July 15, mag-anda na naman ho tayo ng isang civilian expedition ho. Atin to, anuhin ho natin yung mga isda ho natin. At different levels ho ng maritime cooperative activities. Meron ho, imbitahin ho natin ang US Coast Guard, ang Japanese Coast Guard, Australian Coast Guard, at magkundak ho tayo ng maritime cooperative activity. Kasabay rin ho niya yung Philippine Navy, US Navy, Japanese Maritime Self-Defense Force. Talaga ho talagang challenge. Parang natin sa China na hindi natin tatanggapin to at of course makikibaka ho tayo para i-assert ho natin yung maritime entitlement ho natin. Ang tinig ni Professor Renato De Castro, isang political analyst. Gayunpaman, hindi kinikilala nito na posibleng ngang seryosohin ng China ang pagbabanta at mangyaring may maaresto ng mga ordinaryong mangingisda. Alas 4:26, kinundinaan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbabanta ng China na huhulihin ng mga dayuhan na pupunta sa inangkin nitong West Philippine Sea na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pahayag na ito ay nagpapatindi lamang ng tensyon sa West Philippine Sea. Iginiit ni Speaker Romualdez na dapat igalang ng China ang arbitral ruling na kinakilala rin ng mga bansa sa mundo na nagsasabing ang Pilipinas ang may karapatan dito. Nagdag pa ng House Speaker, dapat respetuhin ng China ang international ruling at kumilos bilang responsableng miyembro ng global community sa halip na ipatupad ang sarili nilang batas at mambuli ng ibang bansa. Tiniyak din ng kongresista na hindi ito tolerate ng mga Pilipino ang anumang pag-aresto sa ating mga kababayan o mangingisda na nasa loob ng ating teritoryo. Sa ulat ng South China Morning Post, sinabi na binigyan ng kapangyarihan ng Chinese government ang Chinese Coast Guard upang hulihin ang sino mang papasok sa binabantayan nitong teritoryo kasama ang pinag-aagawang teritoryo dito po sa West Philippine Sea. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At pinangalamin kung magkano po ang presyo ng mga pangunahing produkto, gulay, bigas, karneng baboy, ano pa man. Diyan po sa Las Piñas City Public Market, nandyan ang ating kasamang si RH27, Noche Cacas. Noche, good morning. Mayong buntag, Yoel, ngayong Monday morning. Ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Pero yung presyo ng bangus, Yoel, wala pa rin paggalaw, nasa 200 pa rin ang kilo. Yung tilapia, 150, galunggong 240, alumahan 340 ang kilo, habang tulingan 150 ang kilo. Puntahan naman natin yung karne ng baboy, katulad ng kasim, 330 ang kilo, liempo 380 ang manok, at 200 ang kilo, habang ang baka, yung laman, nasa 470 pa rin ang kilo. Ang luya, 200 pa rin ang kilo, ang carrots 105, upo 55 ang kilo, patola 90, sayote 85, patatas 105, kamatis 70, ang sibuyas sa pula 90 pesos ang kilo, yung talong 100, sitaw 50, habang ang ampalaya nakapako pa rin sa 100 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Radioactive Cigar Projects in the house. Thank you, RH27, Noche Cacas, mula dyan sa Las Piñas City Public Market. Sa mga mamamalengke, ngayon pong Monday morning, good morning, good morning. Ingat-ingat ho at magdala ng payong. Maaga pa naman sumisikat ang araw. Alas 5, 5:15, 5:30, napakaliwanag na no?
Lalo na ho sa mga ating nanay at tatay, mga tito at tita na gustong mag-jogging. Good morning. Gusto ko ng ba? Sa mga nakatutok po dyan sa Pangasinan, Bacoor, Cavite, sa Zambales, good morning po. Baboy. Ngayon kung meron po kayong gustong ipahatid na mensahe o gustong ipabate, Baboy. padala nyo lamang po sa ating text line. Talaga ako sa baboy. Lagi 0919-282-6485. Bilhin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! 4:30 ng umaga. Mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self kung sa pride, iset worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:32 ng umaga, gising na, bangon na Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawang senior citizens sa brutal naman na pinatay, pinukpok dyan po sa Kalinga. Buong detalye RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Hustisya ang sinisigaw ng mga naiwang pamilya ng mag-asawang senior citizens na brutal na pinaslang sa Pinokpok, Kalinga. Natagpuan ang bangkay ng mag-asawang sina Ruben Dangiwan, 65 at Apolonia Puring Dangiwan, 64 sa kanilang bahay, natagtad ng saksak sa iba't ibang bagay ng kanilang katawan. Ayon kay Ralph Manganib ng Community Relations Office ng Kalinga PNP, naginuman ang mga biktima at ang suspect bago mangyari ang insidente, at sa kalagitnaan ng kanilang inuman nakapagbitiw umano ng salita ang selosong biktima na hindi nagusto ng suspect. Gamit ang itak at patalim, inundayan ng saksak ng suspect ang mag-asawang biktima. Sa ginawa investigasyon, ang pulisya inamin umano ng tatay ng suspect na siyang responsable sa naturang brutal na pagpatay, at sa inilunsad na pursuit operation, natimbugang suspect at sinampahan ng kasong pagpatay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, pinadalhan naman ng Senado ng polite invitation. May emphasis po doon na polite invitation. Ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila kaugnay ng umano'y wiretapping ng embahada. Ayon kay Senator Francis Tolentino, hindi nila mapipilit ang Chinese Ambassador at Consul General ng China na dumalo sa investigasyon sa Miyerkules. Sinabi ni Tolentino na kailangan kasing irespeto ng Pilipinas ang international law, partikular ang diplomatic protocols na isinasaad ng Geneva Convention. Mismo ang Chinese Embassy ang nagsabing may hawak silang audio recording ng umano'y pag-uusap ng kanilang diplomat at ni dating AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay ng sinasabing New Model Pact sa Ayungin Shoal. Mangingisda pa rin ang mga Pinoy sa Panatag Shoal sa kabila ng nakaambang trespassing policy ng China. Ayon kay Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen's Association, hindi sila pasisindak dahil bahagi ng exclusive economic zone ng bansa ang Bahura. Pero umapila si Quaresma sa gobyerno na mag-deploy ng karagdagang tauhan na magpapatrolya sa West Philippine Sea araw-araw at ibuhos ang resources para salagin ang Beijing. Epektibo sa Hunyo 15 mga aresto at ikukulong na ng China ang mga anilay dayuhang trespassers sa West Philippine Sea na bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang military truck na hulog sa ilog, isang sundalo at 2 kafgu. Naku naman, patay. June Suter ng aksyon na Radyo Davao, June.
Dead on the spot ang 3 miyembro ng 25th Infantry Battalion habang 6 na katao naman ang na-injured matapos nahulog ang sinakyan nilang military truck doon sa ilog ng Barangay Andap, New Bataan, Mayo 18 ng umaga. Sa report ng New Bataan Municipal Police Station, kinilala ang mga biktima na sina Private First Class Jaynor Makakua, ang driver ng truck, at CAFGO Active Auxiliary na sina Reynald Balaga at Ferlan Concepcion. Sa investigasyon ng New Bataan PNP, nabatid na sakay ng KM 450 military truck ang mga sundalo at CAFGO para dumalos sa groundbreaking ceremony at pagpirma ng interlocal agency partnership sa isang farm to market road sa Sitio Bambo at Sitio Buston, Barangay Andap, New Bataan. Nawala ng kontrol ang driver ng KM 450 truck na makarating sa mataas na bahagi ng Purok 12 Sitio Langag dahil sa pag-off ng makina, dahilan para umatras ang truck at nahulog sa ilog. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, June. Maaring maghain ang Pilipinas ng panibagong kaso sa International Criminal Court International Court laban sa trespassing policy ng China. Ayon kay Senator Francis Tolentino, labag sa International Maritime Law ang plano ng China batay sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, lumalabas ang pagiging bastos ng China sa bago nilang patakaran. Sakaling ituloy ito ng China sa susunod na buwan, sinabi ni Ontiveros na mapipilitan ng bansa na kasuhan sila ulit sa Hague Tribunal. Alas 4:37 ng umaga, dumating na sa Pilipinas ang mga barkong pandagat ng India para sa nakatakdang Maritime Partnership Exercise ngayong linggo. 3 Indian Naval ships na bahagi ng Indian Navy Eastern Fleet ang dumaong sa Manila Port Area pasado alas 8 ng umaga kahapon. Malugod silang tinanggap ng mga kinatawan ng Philippine Navy at ng Embahada ng India para sa magiging 4 na araw na pagbisita sa bansa. Ang India ay isa sa mga pinakamalaking sandatahang lakas sa buong mundo na may 1.25 milyong Army personnel, 65,000 Navy, 140,000 na Air Force personnel at 12,000 Coast Guard personnel. Layo ng partnership exercise na ito na mas palakasin ang ugnayan at mutual cooperation ng dalawang bansa. Ang ating pong oras, alas 4:39 na po. Halos 20 minuto na lang ay alas 5 na ng umaga. 4 naman ay hinihinalang tulak ng droga arestado sa magkakahiwalay na operasyon dyan po sa Bataan. RH37, Danny Kumilang sa detalye. Danny. Nasa kote sa ikinasang drug bypass operation sa magkakaiwalay na drug operation ang 4 na individual sa Barangay San Isidro at Barangay Bian, Maribeles, Bataan. Sa ulat ni Maribeles Chief Police Lieutenant Colonel Joe Elito Rias, unang isinagawa ng kanyang mga tauhan ang drug bypass operation sa Barangay San Isidro, Maribeles, kung saan nadakip itong sina alias RD 29 anyos, residente ng nasabing barangay, at alias William 22 anyos na residente naman ito ng Barangay Alasasin, Maribeles, na kumpis ng mga ito ng 23 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 156,400 pesos. Sumunod na drug operation sa Barangay Bian, Maribeles, kung saan nadakip naman itong magtsuhid na sina alias Lawrence 28 anyos at pamangkin nito na si alias Allen 20 anyos na kapwa residente sa nabanggit na barangay. Nakumpiskahan naman ang mga ito ng 3 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 20,400 piso. Ang mga nadakip ay nakakulong ngayon sa detention facility ng Maribeles PNP at nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office ngayong araw ng Lunes. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Bumaba naman ng 30% ang kaso ng dengue sa bansa sa huling 2 linggo ng Abril sa gitna ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan.
Ayon sa Department of Health, mula sa higit 5,300 kaso noong March 24 hanggang April 6, bumaba na sa 3,634 mula Abril 21 hanggang Mayo 4. Habang papalapit ang tag-ulan, pinaalalahanan ni Health Secretary Ted Teodoro Herbosa ang publiko na linisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Pinayuhan din ni Herbosa ang publiko na ugaliin ang paglalagay ng mosquito repellent lotion at panatilihin pa rin ang sapat na pag-iinom ng tubig upang makaiwas sa sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:41. Ay mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela by Dalian sa germ sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamin Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Si Pilimon na masul sa katunggan, nakakuha og isdang tambasakan. Yun, no? Ibaligya 15 minuto na lang po at 5:00 na ng umaga. Good morning sa mga lolo at lola, mga senior citizens na nagkakape na ngayon, no? Maaga gumising. Masarap ngayong umaga ang kape at pandesal, lalo na dyan sa mga nakikinig sa Kawayan City sa Isabela. Good morning kay Gladys Borromeo Garcia. Good morning. Nakikinig naman mula sa Taguig si Elmerita Guane. Ang halin pisos na si Pilimon. At kay bumabati naman ng happy birthday si Tito Resanya na nandyan po sa Melbourne, Australia. Kay Anthony, Delia at Kate. Maganda sana may apelido, ano? Nakatutok naman dyan sa Pangasinan pa rin si Mar Tenieros. Tayo po ay live na napapanood at napapakinggan nationwide via satellite. Of course, sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Pwede po sa 18 relay stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast sa DZRH News Television at DZRH News at DZRH News Television, Facebook and YouTube channel. Sa ating suki na nandyan sa Japan, si Maridel Furukawa. Good morning. Leonard Habunga na nakatutok sa Tugigaraw City. Miss Sheroke, good morning po. Raul Leido mula naman sa Ormin. Pagtsagaan nyo na po muna ako hanggang 5:00 ng umaga. Hayaan muna nating magpalamig-lamig, mag-stretching ng konti ang ating kuyang Angel Palmones. Rochen Bakuli, dyan naman sa Nueva Segovia sa Cagayan. Chris De Solo, maayong buntag. Raquel Famorca, good morning po, good morning. Kung meron po kayong gustong ipabati o makilahok sa atin pong talakayan ngayong umaga, 0919-282-6485. Ayon kay Texter 6599, mahigit 3,000 lang daw yung kanilang kuryente. Milyonaryo si Pilimon. Wala namang dinagdag na gamit pero ngayon naabot na ng halos 6,000, ano? At gatungan ko na ho ng konti. Ang sabi pa nga
magtutuloy-tuloy po ito hanggang Hunyo. Wala pa mga official announcement pero yun ho yung kabilang sa mga pinangangambahan. At ngayong Mayo, meron na tayong inaasahang taas singil sa kuryente. Kung nakita nyo po yung inyong billing, yun po yung epekto niyan. Yung sinasabi ho na taas singil sa kuryente. At sa Hunyo, posible pa ho. 4:48 na po ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, patay ang isang babae pati ang dalawa nitong pamangkin ng paghahampasin ng 2x2 ng kanyang ka-live-in partner sa Las Piñas. Patay sa ulat ng pulisya, nagkaroon ng malaking pag-aaway ang mag-live-in partner at sinugod ng sospek ang kinakasama nito sa kanyang kwarto, dala ang 2x2. Sinubukan nitong awatin ng dalawang pamangkin na may edad na 19 at 11. Pero nadamay lamang ang mga ito na siyang humantong din sa pagkamatay ng dalawa. Samantala, kinupkup na muna ng mga kaanak ang 4 na taong gulang na bata na siya namang nakasaksi sa nangyayaring pagpatay sa kanyang ina. Sa ngayon ay nahaharap ang sospek sa 3 counts ng kasong murder. Alas 4:49, dumalo naman si Senator Lito Lapid sa paglagda ng alliance agreement sa pagitan ng Nationalist People's Coalition at Partido Federal ng Pilipinas sa Legazpi Village, Makati City nitong Sabado, May 18. Ang kasunduan na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa may temang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasama sa signing ceremony sa alyansa ng dalawang partido, sina Nationalist People's Coalition Chairperson at former Senate President Tito Soto at PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Kabilang sa NPC members sa Senate sina Senators Dito Lapid, Pro Tempore Loren Legarda, Win Gatchalian at iba pa. Ayon kay Lapid, ang nangyaring kasunduan sa pagitan ng NPC at PFP ay higit pang magpapatibay sa adhikain ng Pangulo na makamit ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa bagong Pilipinas. Isinantabi muna ang hindi pagkakaunawaan sa politika. 4 na pinaka-maimpluwensyang political group sa Mindanao na karamihan ay dating magkaaway sa politika ang nagkaisa para ipahayag ang suporta kay Sulu Governor Sakurtan bilang Chief Minister ng Bangsamoro Parliament elections sa May 25. Nagdesisyon ng 4 na political parties ng bagong tatag na BARM Grand Coalition, ang Salaam Party ni Governor Tan, ang Bangsamoro People Party o BPP na pinangunahan ni Basilan Representative Mujifa Taman, ang Al-Itahid UKB Party ni Sultan Kudarat former Governor at ngayon ay TESTA Secretary Datu Suharto Mangudadatu, Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo Party na pinamumunuan naman ni Lanao del Sur Governor Bombit Adyong na suportahan si Governor Tan para sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan sa BARM. Dumating din si Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu kasama ang libu-libong taga-suporta para ipahayag ang pag-endorso kay Governor Tan. Karamihan sa mga lider na kasapi ng iba't ibang political groups ay ang dating magkatunggali noong mga nakaraang halalan dyan po sa Mindanao. Alas 4:51, 9 minuto na lang po, alas 5 na ng umaga. Dumalo naman si Senator Christopher Bongo kasama si Mayor Romeo Salda at mga lokal na opisyal sa Cooperative Development Authority ceremonial check awarding event na ginanap sa Benguet State University. Bilang miyembro ng Senate Committee on Cooperatives, binigyan diin ni Senator Go ang mahalagang papel ng mga kooperatiba sa mga komunidad at ang kahalagahan ng suporta ng gobyerno para sa kanilang pag-unlad. Tinukoy rin niya ang pangangailangan para patuloy na tulong upang matiyak ang kaunlaran at katatagan ng mga samahang ito sa kooperatiba. Nasa 74 na miyembro mula sa 10 kooperatiba sa buong Cordillera Region ang dumalo sa naturang pulong, kung saan binigyan diin ni Go ang importansya ng suporta ng gobyerno para sa mga kooperatiba. Tinukoy rin na senador ang kakayahan ng mga ito na lumikha ng napapanatiling mga pagkakataon sa ekonomiya at mapabuti ang kalidad ng buhay para sa kanilang mga miyembro.
Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang electric cooperative sa Tacloban, apektado rin ng pagnipis sa supply ng kuryente. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Apektado ang pagnipis ng supply ng kuryente ang Leyte Electric Cooperative sa Tacloban kahit nasa lalawigan ng Leyte ang pinagkukuna ng supply ng kuryente. Ito ang sinabi ni Leco General Manager Engineer Fernand Poltan sa isang panayam. Ayon kay Engineer Tan, ang sistema kasi ay nag-uutos na magbawas tayo ng supply ng kuryente para ibigay sa ibang riyon na nagkukulang ang supply. Sa kasalukuyan wala pang load shedding na ipinapatupad ang Leco sa Tacloban sapagkat sa ibang kooperatiba lang muna nagkumukuha ang National Grid Corporation of the Philippines. Sabalit handang electric cooperative sa Tacloban kung kakailanganin ang pagbabawas ng supply ng kuryente. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Lusot na sa ikalawang pagbasa ang House Bill 1031-2 na magbibigay ng karagdagang discount sa mga senior citizen at persons with disabilities bukod pa sa 20% at VAT exemption na tatanggap na nila ngayon. Ayon kay ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, bukod sa nasabing discount at VAT exemption, makukuha pa rin nila ang anumang discount o promotional offer ng establishmento. Halimbawa, may 20% sale o promo ang tindahan o hotel o restaurant, dadagdag pa po ito sa diskwento nila at VAT exemption bilang mga senior at PWD. Dagdag ng Deputy House Majority Leader, hindi naman malulugi ang mga establishmento dito dahil maaari nilang gamitin ang mga discount na ito bilang deductible sa buwis na kanila pong babayaran. Pinamamadali na raw kasi ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa ng nasabing batas. Ayon kay Speaker Romualdez, sa mga senior at PWD ang pinakakawawa na sektor na dapat tulungan. Umaasa si Congressman Tulfo na makakalusot ang House Bill 1031-2 sa Kongreso bago matapos ang taon at mapapakinabangan na ng mga senior at PWD. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo, maganda ho yung mga ganitong panukala. Ano? Alam nyo ho dati, pagka tinatanong yung edad, nagkakahiyaan pa kung senior na o malapit na mag-senior. Pero ho ngayon, yung ilan po na-excite na. Gusto nang mag-senior citizen dahil po doon sa 20% discount. Ang maganda pa ho dito sa House Bill 1031-2, may karagdagan pa hong discount bukod po doon sa discount na nakukuha nila doon sa establishmento. May promotional, may promo o kaya may bukod pa ho ito doon sa 20% na senior at PWD discount. Yun naman pala ang paliwanag, hindi malulugi ang mga negosyante dahil maaari nila itong ibawas doon ho sa kanilang buwis na babayaran. Ang problema kung yun hong establishmento ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawa namang senior citizen na bibili lang sana ng pandesal. May nabangga naman ng motorsiklo. Kamusta ang kanilang kalagayan? RH38 Freddy Fardo. Freddy? Hindi na umabot ng buhay sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City ang biktima na nakilalang si Bernabe de Guzman habang nilalapatan pa ng lunas sa nabanggit na paggamutan ng misis nito na si Melissa de Guzman, kapwa residente ng barangay Talang sa syudad. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Eliasar Idolmo, alas 5 ng umaga, magkasama ang mag-asawang bibili sana ng pandesal at habang tumatawid sa Provincial Highway sa kanilang barangay, nabangga ito ng motorsiklo na minamaniho ni Queenie Camuay, 37 anyos, residente ng barangay Lukban sa nabanggit na syudad. Nagtamo ng malubang sugat si Bernabe na siya nitong ikinamatay, habang sugatan din ang rider na si Queenie na matapos lapatan ng lunas sa hospital ay nasa kustudiya na ngayon ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas!
Maraming salamat Freddy Fajardo. Meron tayo ditong mensahe mula kay 5296. Magandang umaga po. Baka may perang involved sa mga arrangement ng Chinese government sa mga government officials noon. Kaya parang yun daw ang dahilan na parang inaangkin na nila ang West Philippine Sea. Ang hinala ni Texter 5296, baka nga raw po nagkaroon ng perang involved sa mga Chinese government officials sa mga nakalipas na government officials naman dito sa Pilipinas. Ang panawagan ni Texter 5296 na nagpakilala si Lola Telma na dapat daw may proper investigation. Good morning kay Lola Telma na nakatutok sa Bago City sa Negros Occidental. Alas 4:58, 2 minuto na lang, alas 5 na ng umaga. Pinagsawaan umanong drama series na pinalalabas sa All TV by tinaasan ng kilay ng netizens. Anong dahilan ating alamin sa Showbiz Report ng ating showbiz legend na si Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Maraming nagtataasan ng kilay, partikular na ang mga netizens at ang mga buzzers. Paano daw kasi ay pinagsawaan na ng ABS-CBN ang mga TV series na ngayon ay pinalalabas sa All TV. Aba, ang pangako sa iyo na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, 2015 pa iyon. Tapos yung Forevermore na kumita rin talaga na humakot din ng maraming kadatungan para sa Channel 2 ni Liza Soberano at Enrique Hill ay mapapanood din sa kanila. Tapos yung On the Wings of Love ay ito'y naglunsad kina Nadine Lustre at kay James Reid para sa kanilang love team na kumita rin. Sabi nga ng mga netizens, bakit puro luma? Well, hindi rin natin alam. Pero malay mo, strategy ito ng All TV. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Balikan natin ang ating headlines. 50 degrees Celsius heat index naranasan sa Eastern Samar. Bagong sama ng panahon, posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao sa araw ng Biyernes. Pananakot ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc, ibinunyag ng atin ito koalisyon. Banta ng China na huhulihin ang mga trespassers sa West Philippine Sea, kinondena sa Kamara. Joint maritime exercises ng Pilipinas at India aarangkada ngayong linggo. Kaso naman ng dengue sa bansa bumaba ng 30%. At misis sa dalawa nitong pamangkin patay matapos sampasin ng 2x2 ng live-in partner nito. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Lunes, May 20, 2024. Muli sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang kalagayan ng panahon mula kay Miss Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Miss Rhea, good morning.
Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon sa ating bansa ngayong araw. Ilang bahagi pa rin po ng extreme northern Luzon makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng epekto ng shear line. Kaya asahan pa rin po natin yung kalat-kalat mga pag-ulan sa lalawigan ng Batanes. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon at may mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Speaking of thunderstorm advisory, meron po tayo nakataas ngayon as of 5 a.m. Posible pong makaranas ng mga pag-ulan sa areas po ng Bulacan at Laguna. Samantalang yung mga pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Quezon ay posible pong tumagal ng 2 oras. Kaya sa mga nabanggit pong lugar, pinag-iingat po yung ating mga kabayan dahil nasa moderate to heavy yung posibleng maranasan ng mga pag-ulan at posible po ito magdulot ng mga pagbaha pati na rin landslides. Sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin hanggang sa darating na Biyernes ay magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang yung mga tsansa ng mga panandaliang buhos ng ulan. Temperature forecast naman ngayong araw sa Metro Manila, maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, 17 to 23 para sa Baguio City. Para naman sa Metro Cebu, 28 to 33 degrees Celsius at 27 to 34 degrees Celsius para naman sa Metro Davao. At sa ngayon po, wala din tayo nakataas na gale warning, kaya malaya pa rin po makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Miss Rhea? Yes po. Opo, ano po itong, so wala pong weather disturbance tayong binabantayan na posibleng humabol ngayong May o sa darating na Biyernes dyan po sa bahagi ng East Mindanao? Sa ngayon po, for the coming Friday, medyo may kalayuan pa rin po kasi so mataas po yung chance na may magbago po yung scenario natin. Pero based po sa ating forecast, possible po na ilang bahagi ng eastern section ng Mindanao or yung northeastern portion ng Mindanao pati na rin eastern Visayas ay makakaranas po ng mapag-ulan. As of now po, possible low pressure area ang nakikita po natin, pero dahil nga po may kalayuan pa yung scenario ay posible pa rin po itong magbago, kaya continuous pa rin po yung monitoring natin dahil sa ngayon po ay hindi pa rin po natin nakikita itong circulation na nakikita po or na-forecast po natin sa mga susunod na araw. Opo, at dahil sa kalayuan niya, nabuo na po ba to bilang LPA o cloud formation pa rin po ito? Sa ngayon po, medyo hindi pa po kumbaga organized yung circulation nitong mga cloud clusters currently nasa labas. So hindi pa po natin nakaklasify as a low pressure area. Kaya yun po, malaki pa yung change or possible changes sa scenario niya sa mga susunod na araw. So for now po, cloud clusters pa rin po siya. And then mag-antabay lamang po yung tayo sa updates in the event po na possible maging low pressure area po siya sa mga susunod na araw. Alright, makikibalita po muli kami. Maraming salamat at magandang umaga po, Miss Rhea. Magandang umaga din po. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, tumaas ng 10 piso ang kada kilo ng manok sa mga palengke sa Metro Manila. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro na sa 170 pesos hanggang 230 pesos ang kada kilo ng manok mula sa 170 to 220 pesos noong Huwebes. Pero ayon kay Gregorio San Diego, Chairman Emeritus ng United Broilers Raisers Association at Philippine Egg Board, nasa 120 pesos hanggang 127 pesos lang ang kada kilo ng farm gate price ng buhay na manok. Sinabi ni San Diego na binawasan na ng broiler farmers ang kanilang produksyon dahil hindi sila kumikita sa nakalipas na 8 buwan.
7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, pinaigting ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-iinspeksyon sa lahat ng imported products sa bansa. Sa Administrative Order 23 ng Pangulo, dadaan ang mga inangkat sa Digital at Integrated Pre-Border Technical Verification at Cross-Border Electronic Invoicing. Nakasaad din sa AO o Administrative Order ang pagpapalakas pa sa national security, pagprotekta sa karapatan ng consumers at sa kapaligiran laban sa substandard at delikadong imported na pagkain. Idiniin din ito ni Marcos ang pangangailangan sa isang single electronic invoicing system na kontrolado ng pamahalaan para mabantayan ang international trade transactions ng mga aangkating produkto. Maganda umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal na paglulunsad o sa paglulunsad ng bagong ayuda program kung saan na mamimigay ng 3 bilyong cash assistance sa may higit 1 milyong benepisyaryo sa loob lamang ng isang araw. Si Speaker Romualdez ang isa sa mga nagsulong ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian. Sa ilalim ng 2024 national budget ay may nakalaang 26.7 bilyong piso para sa iba't ibang programa na pantulong sa mga mahihirap, near poor, minimum wage earners, low income earners at iba pang nangangailangan ng ayuda. Ayon kay Romualdez, sa utos ng Pangulo, binuo ang programa para tulungan ang mga mahihirap na Pilipino na apektado ng pagtaas ng mga presyo o inflation. Sinabi ng House Speaker na ang AKAP ay para sa lahat ng pamilyang Pilipino na kumikita ng minimum wage o mas mababa pa at layunin nito na matulungan silang makaraos sa araw-araw, lalo na sa pagbili ng pagkain at sa iba pang mahalagang gastusin. Ang AKAP program ay kabilang sa mga programa na inaprobahan ng Kongreso at nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act na nilagdaan ni PBBM. Pinuri naman ng Sugar Council ang posisyon ni Senadora Amy Marcos laban sa importasyon ng asukal. Ngayon din ang advokasya ng senadora na i-modernize ang mga sugar mill at farming strategies sa bansa. Kinabibilangan ng CONFED, NFSP at Panay Fed, kinilala rin ng konseho ang pagmamalasakit at suporta ni Marcos sa mga lokal na sugarcane farmer. Kabilang ang panawagan nila para sa isang science-based at calibrated na importation plan ng national government. Umaasa ang grupo na patuloy na i-endorso ni Senator Marcos ang hinaing ng mga magtutubo sa Senado at sa iba pang sangay ng gobyerno. Matatanda ang tinutulan ng mambabatas ang pinag-aaralan pag-aangkat ng asukal ng Sugar Regulatory Administration para umano mapigil ang pagsipa ng retail price. Idiniin ni Senadora Marcos na mas dapat suportahan ang mga local sugar farmer kaysa importasyon upang matugunan ang mga isyu ng industriya. Ipinunto ng presidential sister na tumaas pa rin sa 136 pesos ang kada kilo ng asukal sa kabila ng pag-aangkat noong May 2023. At iminungkahi niyang palakasin ang farmer cooperatives. Labing 1 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, maaaring ituring na simple pero malaki umano ang maitutulong ng tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbaha. Ito ang sinabi ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez bilang tugon sa banta ng paparating na La Nina at sa ginawang pagpupulong ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Panawagan daw sa mga kababayan ang wastong pagtatapon ng basura. Isa sa tinalakay sa pulong ay isa sa tamang pagtatapon ng basura bilang pangunahing solusyon upang maiwasan ang pagbaha sa mga lansangan. Maganda umaga, Pilipinas! Confirmation hearings ni na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at 33 pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines itinakda na sa araw ng Martes o bukas. RH12, Milky Regunan sa detalye. Manang Milky.
Magdaraos ng hiwalay na confirmation hearings bukas Martes ang Commission on Appointments. Isasalang sa Congressional CA sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at 33 newly promoted military generals and colonels ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, Assistant Minority Leader ng CA, isasalang si Kakdak sa confirmation hearing ng CA's Committee on Labor, Employment, Social Welfare and Migrant Workers na pinamumunuan ni Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Ang CA's Committee on National Defense naman na pinamumunuan ni Camiguin Representative Jordine Jesus Romualdo ang didinig sa credentials ng 33 senior military officers. Sila ay pinamumunuan ni Army Lieutenant General Facundo Falapox IV, ang bagong commander ng Unified Southern Luzon Command. Kasama din sa isa sa ilalim sa confirmation hearing ng CA ang 28 new colonels mula sa iba't ibang armed services ng AFP. Tiniyak din ni Pimentel, walang natatanggap na reklamo ang CA laban sa mga appointee na isa sa ilalim sa confirmation. Magtatapos ang sesyon ng Kongreso ngayong linggo at ang hindi makakumpirma ng CA ay may tuturing na bypass ang appointment. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, good morning ho kay Ka Norman Reyes na nakatutok dyan sa Lipa City sa Batangas. Mula naman sa Baler Aurora si Albert Novicio, Daraga Albay si Miss Marites Openya, at bumabati naman ng happy graduation sa kanilang anak, si Rameses Rosas, the third, na nandyan naman sa Rameses. Bumabati rin si Mareses Rosas Jr. at Maria Chona Rosas. Nakatutok naman sa Brisbane, Australia, si Romy Hamito. At syempre good morning din sa ating mga suking OFWs mula sa Japan at United Kingdom. Ang ating pong oras, 5:14 ng umaga. This time check is brought to you by Pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports bar. Huwag natin kalimutan yung pong produkto ng ating mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Aba, MSMEs na ho ngayon ang marami ho sa ating mga magsasakang nagtatanim ng nyug, Tinakot po yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dahil ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, dapat magkaroon iba pang pagkakakitaan ng ating mga magsasaka. Yan ba? Kaya tangkiligin po natin ang gawang atin. Mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ang available at ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo tangerinechocolate.ph. Pero doon sa mga order, available po ito sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kanyang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Morning. Magandang umaga muli sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZRH 666 kHz sa inyo pong mga radyo sa Metro at Mega Manila
Yun din po sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Naimbag nabigat dyan sa Nueva Vizcaya, SL Cañaveral. Good morning. E din kay Francisco Yaman na nakatutok naman sa Davao City. Tayo po ay live din na napapanood via DZRH News Facebook channel. Arman Castañeda na nakatutok sa Capas Tarlac. Good morning po. Casa Tornino, good morning. Marilu Jeronimo na nakatutok naman dyan sa Cabanatuan City. Doble daw ang kanilang bill ngayon sa kuryente. Talaga namang inaasahan na rin natin tuwing panahon talaga ng tag-init. Ilang doble, lalo na kung tayo gumagamit ng aircon. Miss Ria Soto, good morning. Atin pong oras alas 5:21 ng umaga. Tayo pa rin po teka muna dun ho sa mga gustong magkapera na nakikinig ngayon sa DZRH. Ang ating pong mas malakas promo ay nag-iikot dito lang sa may Barangay Santo Niño sa Parañaque City. Kaya lakasan na ang inyong radyo. Baka kayo na mag-uwi ng manalo, maispatan ng ating malakas agent RH6 Sherwin Alfaro at mabigyan ng 1,000 piso at grocery bag. Kaya din po tuloy-tuloy pa rin po ang hindi pa rin natin tinatantanan. Opo, wala pa rin pong kapaguran ang issue na ito tungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Tungkol po sa kanyang nationality at doon, dalawang bagay ho ito Doon ho sa kanyang nationality at doon sa kanyang kaugnayan umano sa ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac. Nabalitaan po natin itong weekend o nitong nakalipas na linggo na inirekomenda ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagsuspinde kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo habang isinasagawa po ang investigasyon laban sa kanya. Ayon sa DILG, ito'y para hindi mabahiran, walang say, walang ebas, wala nang iba pang sabi tungkol ho doon sa investigasyon na kesyo hinaluan ng kung ano-ano. Pero may paglilinaw po dyan ng Office of the Ombudsman. Sa pahayagang Daily Tribune, sinabi po ni Ombudsman Samuel Martires, si Uncle Sam, na aminado naman ho merong pwedeng mag-act, pwedeng suspendihin naman talaga ng ombudsman. Sa kapangyarihan ho yan nasa check and balance ho yan ng ating pamahalaan. Pero ang kanya hong paglilinaw, the DILG has yet to make a recommendation. Ulitin ko, the DILG has yet to make a recommendation. Ibig sabihin, ang sabi ng ombudsman, wala pa raw ho palang rekomendasyon ang DILG para patawan ng preventive suspension itong si Bamban Tarlac Mayor Guo. Ang sa makatuwid, ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Martires ay isang lihim, isang letter, isang lihim. Isang naglalaman ng fact-finding report. Pero wala pa umanong recommendation. Kaya ang tanong, paano makakapag-action dito ang Office of the Ombudsman kung walang rekomendasyon mula sa DILG? Pero atin nga pong narinig noong weekend na inirekomenda ng DILG yung pong pagpapataw ng preventive suspension. So, ano ba talaga? Meron bang inirekomenda o yun lang naman atin ho kasing alam nyo, para ho sa akin ito ay isang urgent matter din dahil national security po nakasalalay dito. Wala tayong sabi nga ni na Katunying at Jerry, lagi naman bukas ho ang ating himpilan para sa panig ng kung kani-kanino o kahit sino. Yun nga lang ho sa issue ni Bamban Tarlac, tayo ho nag-message mismo sa kanyang Facebook page just for the sake of transparency hanggang ngayon hindi ho tayo binabalikan pa, pero nag-iwan ho tayo ng numero.
So, ano ba talaga? Yun lang naman to. Wala ho naman tayong pinapanamaan dito na kahit sino. Maganda lang na may matatrack natin kung ano na yung usad na yung kaso na ito. Hindi yung napakinggan nyo lamang po sa radyo o nabalitaan nyo lamang po sa TV, wala na. Nakikinig naman, good morning. Si Texter 1925, pwede nyo rin pong ilagay ang inyong name at address para ma-shoutout ngayong Monday morning. Si Texter 6275, si Athena Palaruan na nakikinig dyan naman sa Aurora. 5:26 ang ating oras. Lalaking wanted sa kasong statutory rape. Naaresto po dyan sa Valenzuela. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin, good morning. WL, matapos ang mahigit isang buwang pagtatako sa batas, nasukol din ng Valenzuela Police ang lalaking wanted sa kasong 3 counts of statutory rape nang ito ay lumutang sa kanilang lugar sa Bicol. Ayon dito kay Police Colonel Alan Pipig, natiyempuhan ng mga otoridad ang suspect na si alias Gerald, 36 years old, sa Kaykukog, Balatan sa Camarines Sur. Sa tulong mano ng Balatan Municipal Police, mabilis na naaresto ang suspect. Ay sa official dito lamang umarong March 1, 2024 nang isyuhan ng warrant of arrest ang suspect ni Judge Matthew Altajeros ng RTC Branch 172 sa Valenzuela. Mula umano noon ay bigla na naglaho suspect at sa tulong na rin ng mga informer ay agad na naaresto ito. Mula pa rin sa Corona sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Edwin. 3 minuto bago mag alas 5:30. Food supplement na nire-rekomendahan ng mga doktor estrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang tinutulong ho ng Ultabayo? Ang tinutulong ho ng Ultabayo, ma-achieve ho natin yung desired natin na lalim ho ng tulog, yung stage 4. Nang sa gayon, yung ating brain at that time, itinataboy po naman yung mga toxin sa ating katawan. Higit sa lahat, na-achieve ho natin yung pahinga na kinakailangan ng ating katawan para pagkagising natin kinabukasan. Ang ganda ng gising natin, di ba? Pag harap mo sa salamin, in the mood ka. Ang ganda ng aura mo. Kahit na ikaw medyo kinulang ng oras ng tulog. Yan, ha? So, pinalalakas po nito ang ating immune system. Para ho sa isang pang mga bagay na gusto ninyong liwanagin, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang post-biotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Available sa Lazada o sa Shopee. Meron din po sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy o dili kay sa Curamed. Available din ito sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH6 o RH6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Joel, dito sa tahimik na lugar ng Barangay Santo Niño sa Parañaque, talagang malakasan ang pakikinig ng DZRH. Dahil dito sa isang almusalan, dito yan sa looban, na-tempohan natin na naka-DZRH radio. Sinanay namin po. From IPA813 sa Tulinyo Parañaque. The same? Ha? Ano pong pinaniniwalaan? Pinaniniwalaan. Kasabihan? Kasabihan. God is powerful. Okay. Ang mahirap pag yun. Oo. Dito tayo kasi yung radyo niya nandoon sa katuan.
Pihit konti. Sherwin, no? Medyo maano yung ating signal. Siguro sa labas. Nawawala-wala din sa Zoom. No? Dito na lang. Oo, yan. Sa may bandang may signal. Go ahead, Sherwin. Sherwin. Ay, nahatak, nakikita natin dito sa Zoom. Ayan. Zoom audio na lang. Ayan, Zoom audio. Go ahead. Medyo masama talaga ang linya. Balikan natin ulit, re-establish natin ang linya kay RH6 Sherwin Alfaro at try natin ulit sa kanyang audio sa phone patch. Nasa linya ka pa ba, Sherwin? Alright, tawagan natin muli si RH6 Sherwin Alfaro. Alas 5:36, target naman ng Senadong tapusin ang pagdinig sa resolution of both houses number 6 o ang economic charter change bago ang sine die break ng Kongreso. Magsasagawa ng public hearing ang Subcommittee on Constitutional Amendments ni Senator Sonny Angara sa Cebu City sa Huwebes at Cagayan de Oro City sa araw ng Biyernes. Una nang nagsagawa ng subcommittee ng 4 na public hearing na dinaluhan ng legal luminaries, business executives at mga kinatawan mula education sector. Sinabi ni Senate President Mig Zubiri na 2 boto na lang muli sa mga senador ang kailangan nila para matuloy ang economic chacha. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin ang linya ni Sherwin Alfaro. Sherwin? Dito nga tayo sa Dali. Dito sa Dali, dito sumama kami nanay. Ako dito tayo sa Dali, sir. Hello. Kala po. Sana lang, May maano talaga signal natin. Sige, Sherwin, bigyan na natin kay nanay. Nawala na, no? Sherwin, pihit pa ng konti. Medyo maano talaga dyan sa area. Umihina talaga yung signal kahit sa Zoom natin, ano? Try na natin ulit, Sherwin Alfaro. Wala pa rin. Negative pa rin. Balikan natin muli si Sherwin Alfaro. Samantala, Commission on Elections hinikayat ang mga botanteng natanggal sa listahan na muling magpa-reactivate. RH29 Boy Gonzales. Boy, good morning. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito upang makaboto sa susunod na halalan o midterm election sa susunod na taon. Ayon kay Garcia, ang higit 4.2 milyong botanteng nawala sa listahan ay maaari magtungo sa mga local COMELEC offices, satellite registration at register anywhere program upang mapa-reactivate muli ang kanilang rehistro. Sabi ni Garcia, nanatili pa rin naman ang record ng kada botante kung sa bibigyan sila ng pagkakataon na ayusin. Sinabi pa ni Garcia na mga pangalan ng mga botanteng natanggal sa listahan ay makikita sa mga local COMELEC offices at ilan naman sa mga ito ay hindi nakaboto ng 2 magkasunod na halalan. Ang paalala pa ni Garcia, hanggang September 30 ang deadline ng pagpaparehistro at maaaring magparehistro ang mga aplikante mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa 5 tanggapan ng COMELEC sa buong bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Tinamaan naman ng dengue sa Quezon City. Lumobo pa sa mahigit 1,100. 3 na ang patay sa nakalipas na 2 buwan. RH5 Val Gonzales sa detalye. Val, good morning. Good morning, Yuel. Panahon pa rin ng tag-init pero umabot na sa kabuang 1,147 katao
ang naitatalang kaso ng mga residenteng nagkasakit ng dengue sa lungsod ng Quezon. Ito'y batay sa record ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU mula pagpasok ng buwan ng Enero hanggang nitong Mayo 11. Ang distrikto ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso na umabot sa 252, habang ang District 3 naman ang pinakamababa na may 103 kaso. Ayon sa City Health Department, 3 na ang namamatay dahil sa kagat ng salot na lamok na nagtataglay ng dengue. Isa rito ay sa District 1 habang 2 ang namatay sa District 2. Una na ring pinangunahan ng CESU ang pagsasagawa ng dengue case investigation habang nagsagawa na rin ng malawakang fogging operation sa iba't ibang mga barangay. Dahil dito paalala ng city government sa mga residente magtungo agad sa pinakamalapit na health center o hospital kung makita o maramdamang sintomas ng salot na dengue. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin sa Malacash promo, si RH6. Wala pa. Alright, papasukin muna natin ang isa pang report mula naman sa Senado. Senator Lito Lapid, tiyak nang mapapasama sa Senate slate ng National People Coalition at ng Partido Federal ng Pilipinas Alliance. RH28 Raymond Adbaas. Raymond. Tiyak nang makakasama si Senador Lito Lapid sa bubuing senatorial slate ng kalalagda lamang na alyansa sa pagitan ng Nationalist People's Coalition at Partido Federal ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni NPC President at dating Senador Tito Soto. Kasunod ng pagdalo ni Lapid sa paglagda ng NPC at PFP ng kanilang alyansa sa Makati City na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Soto, magkakasama sila ni Lapid sa kanilang Senate slate bagamat may mga kandidato din mula sa naunang alyansa ng Lakas CMD at PFP. Paniwala ni Lapid ang alyansa ng NPC at PFP ay higit pang magpapatibay sa adhikay ni Pangulong Marcos na makamit ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa bagong Pilipinas. Kabilang sa mga binanggit ni Soto na maaring mapabilang sa kanilang hanay sina Mayor Abby Binay at mga independents na sina dating Senador Ping Lacson, Manny Pacquiao, Gringo Hunasan at Senador Pia Cayetano. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:43 ng umaga. International Airport. Napakalapit lamang dyan yung mga proyekto po ng Westchester Realty. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. Ayan ho, may pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term. Abay, 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives. At 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo bibili, dahil nakita ho ninyong napakagandang investment ito. Aba, may chance pa ho kayong bumiyahe ng libre sa mga Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Kaya bago ho kayo pumunta, mag-practice na muna mag-dart. Pwede ho kayong bumiyahe ng libre patungo pong Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan. Basta kung saan tatama ho yung dart nyo. Kaya ang pang ginagawa ho ninyo, makipag-ugnayan na kaagad sa 0996-501-555 o diligyan sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Labing isang minuto bago mag alas 6 ng umaga, iminungkahi ng Ombudsman sa DILG na kasuhan ang kontrobersyal na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, sumulat na sa kanya
o sumulat nga sa kanya ang DILG pero kopya ng fact-finding report ang natanggap ng kanyang opisina. Walaan niyang nakalagay sa nasabing report kung ano ang dapat gawin gaya ng preventive suspension laban kay Guo at hindi rin pirmado ang dokumento. Dahil dito hinimok ni Martires ang DILG na magharap ng reklamong kalakip ang mga kinakailangan dokumento upang mabusisi at maimbestigahan nila ang mga alegasyon sa alkalde. Una rito sinabi ni DILG Secretary Abalos na inirekomenda nila sa Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Guo upang hindi maimpluwensya ng investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 50 tonelada ng basura na hakot sa Ilog Pasig bago ang La Nina. Matindi pa rin ba ang problema dyan sa Ilog Pasig? RH52 Edniel Parosa. Edniel. Well, mga ngalahati pa lamang ang 2024, umaabot na sa 151 cubic meters ng basura ang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority sa Ilog Pasig. Ayon sa MMDA, kabilang dito katumbas na 53 tonelada ng pinagsamang mga water hyacinth o yung water lily at iba't iba pang mga pollutant sa kahabaan ng nasabing ilog. Paliban sa inaasahang panahon ng tag-ulan sa gitna ng La Nina, sinabi ng ahensya na sagabal din ng mga basura sa operasyon mismo ng Pasig River Ferry Service na pinakikinabangan ng mga commuter. Nabatid na kabilang sa mga prioridad ng administrasyon na yung kalinisan ng Ilog Pasig sa pamamagitan ng Pasig Bigyang Buhay Muli program. Nalayong ding pakinabangan ng daloy ng tubig para sa recreation, turismo at transportasyon. Sa iba pang lugar sa Kamaynilaan, matatandaang puspuso na rin ang pagtapos sa dredging operation sa Marikina River na pangunahing floodway rin sa bahagi naman ng Eastern NCR. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Yan naman natin ang update si Noche Cacas doon sa binasa nating balita kanina. Yung live-in partner, kasama yung dalawang pamangkin na hinataw ng 2x2. Ang live-in partner nito dyan po sa Las Piñas. RH27, Noche Cacas, anong update? Joel, kinasuhan ng tatlong bilang na murder sa piskalya ang isang lalaki na pumatay sa live-in partner nito at dalawa iba pa sa lungsod ng Las Piñas. Ang suspect ay si Canaggia Vicente, 36 anyos, isang motorcycle mechanic. Ayon sa report ni Las Piñas City Chief of Police Colonel Sandro Tapalla, wala sa katinuan ang suspect ng arestuhin sa Bergonville Subdivision na pinaghinalaang lango sa illegal drugs. Nabatid na natagpuan nangangamoy na ang bangkay nila Mary Jane Havellana, 27 anyos, isang HR officer Natalie Jane Cabinto at isang 11 anyos na batang lalaki sa St. Charles sa St. Joseph Subdivision sa Barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City. Mula sa gananan sa Pilipinas sa DCRH, ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Naglabas naman ng kautusan ng Bureau of Customs upang maging malinaw ang mga sinisingil nito sa iba't ibang kumukuha ng serbisyo sa ahensya. Layunin ng inilabas na Customs Administrative Order 02-2024 na matukoy ang iba't ibang service fee, dues at iba pang sinisingil ng BOC sa mga nakipagtransaksyon sa ahensya gaya ng mga shipping lines, airlines, air express operators, importer, exporter, customs broker, consolidators at marami pang iba. Sa ilalim ng CAO o Customs Administrative Order, ang service fee na makakolekta ay mapupunta sa isang trust fund na siyang gagamitin para sa pagbabayad ng allowance at overtime service sa mga tauhan ng BOC. Nagbabayad ng service fee ang serbisyo gaya ng vessel supervision, aircraft supervision, free zone locator supervision at mga katulad nito. Ang customs dues at charges ay mapupunta naman sa general fund. Kasama sa sinisingil nito ang processing fees para sa mga idineklarang produkto, balikbayan boxes, import at export transactions, apela, legal opinion,
o accreditation charges, permit fees at iba pang mga dokumento. Ang administrative order ay magiging epektibo sa Hunyo Agis matapos ang 30 araw mula nang mailathala ito. Masaya namang ibinahagi ni Makati Mayor Abby Binay ang itinuturing na best practices sa healthcare ng lungsod sa mga Pilipinong community leaders sa Rome, Italy, kung saan dumalo siya sa 3 araw na summit tungkol sa climate resilience na inorganisa ng Vatican. Mainit ang pagtanggap kay Mayora Abby ng nasa 60 kinatawan ng OFW community sa Rome na ilang beses na pumalakpak habang ikinukwento ang iba't ibang benepisyong pangkalusugan na tinatamasa ng Makatizens. Sa kanyang pakikisalamuha sa ating mga kababayan sa Roma, binigyan diin ni Mayor Abby na posibleng magkaroon ng libreng access sa dekalidad na healthcare kahit na ordinaryong mamamayan, basta't ang namumuno ay may malakas na political will at tapat na hangaring maglingkod sa bayan. Tinukoy din niya ang malaking ambag ng taxes mula sa business sector sa patuloy na pagpapahusay ng public health program ng Makati gamit ang makabagong teknolohiya. Ang ating pong oras, 5 minuto na lang bago alas 6 ng umaga. Pasado naman sa ikatlong pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong pagtibayin ang Republic Act No. 4726 o ang The Condominium Act. Bumoto ang 188 kongresista pabor sa House Bill o naturang panukala. Pinalitan nito ang House Bill 7618 na inihirap ni San Jose del Monte City Lone District Representative Florida Rida Robes. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang isang komunidad na maaring tirahan na may patas, inklusibo at matatag na oportunidad para sa pangkalahatang kapakanan ng mga residente at makatulong din sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Pinas! Tatlong minuto na lang po o 2 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Magandang umaga mula sa Sariaya, Quezon, si Felix Berto Manalo, Gemma Keswani na nakatutok naman dyan sa Bacoor, Cavite. At kay Ronaldo Maglapus dyan sa Santa Cruz, Laguna. At sa mga naghihintay ng muling pagsasama sa pelikula ni Catherine Bernardo at Alden Richards, ay ito po ay confirmed. Ano ang magiging titulo niyan sa balitang hatid ng ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. In-announce na kagabi ang panibagong collaboration ng GMA Pictures at ng Star Cinema ng ABS-CBN. Ito na nga ang reunion movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love Again. Ito na ang sequel ng blockbuster hit nilang pelikulang Hello, Love, Goodbye. Tampok ang karakter na sina Joy at Ethan na ginampanan ni Catherine at Alden. Kukunan ang kabuuan ng pelikula sa Calgary, Canada na sisimulan na nila ang shooting bandang July at August at ididirect ito ni Cathy Garcia Sampana na siya rin nagdirect ng Hello, Love, Goodbye. Ang target daw nila na showing ito ay sa November 13 ng taong ito. Kaya buhay na naman ang mga fans ng Catherine na lagi na sila nakasubaybay kina Alden at Katrina, mas lalong naging close ngayon. Ang duda nga ng karamihan ay nanliligaw na raw si Alden kay Catherine, pero nakakapagduda rin baka ginagawa lang namang nila ito para sa promo ng kanilang pelikula. Pero ngayon pa lang ay pinagtatalunan na kung matatalbugan ba nito ang all-time blockbuster hit na Rewind ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Yan na po ang kabuang mga balita at talakayang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Lunes, May 20, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angel Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2. Ito po ang Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Number 1.